Ngayong araw na to ay shoulder day ni Fela. Sumama ulit ako. Kasi alam ko, buryo na naman yung life mo. Diba? Makakuha ka na naman ng knowledge kay Fela. Libreng knowledge. Paano ka nagbubuhat, Fela? Ang dami nagtatanong sa mga TikTok ko, paano ka nagbubuhat, Fela? Ito na, ayan, makikita niyo. Sumama ka, panoorin mo tong YouTube ko. At ngayon, araw na to, maglalapag din ako ng kahit pa paanong gems. Magbibigay din ako value para mayroon kayong may babaon pagtapos na itong video na to. So ngayon, bago ang lahat, pakita mo na kita ng malupit na intro. Pinabilog-bilog ko ang tao, ayaw magpasakop sa mga bobo. Gusto ko lang salohin ang mga pera ko, ayoko lang sila isabit sa mga pangarap ko. Ngayon, napanood mo yung pinakang astig na intro sa buong YouTube na napanood mo, sa buong buhay mo. Alam mo yan, kumbaga, sobrang babadoy ng mga intro ng mga pinapanood mo, pero malamang sa malamang, nung napanood mo yung akin, napapabilib ka na, bakit ganun yung mga klaseng edits mo? Ano ba kung sino nag-edit nun? Ako lang. Sa mga di nakakalam. Pakita ng warm-up. Ang warm-up natin ngayon ay 15 kilo. Kung naaninag mo man dyan, 15 kilo to, Fela. First warm-up, basic 15 kilo. So ngayon, mag-first set tayo. Pakita ko kayo ng first set. Gusto ko, alisin muna natin ito. $25 kilo. Kung nakikita mo man, 25 kilo. Alam mo, sa lahat ng mga nanonood dyan, hindi naman ako mabigat magbuhat eh. Saktuhan lang buhat lang ni Fela. Kumbaga hindi ako naipagyabangan pagdating sa buhat. At saka lalo na ngayon, mga Fela, ay mahina na ako magbuhat kasi sa mga di nakakaalam ay meron akong pilay sa likod ng shoulder ko sa right. Tama ba? Dito. Dahil nung nag-chest ako, sobrang lakas ko, sobrang lupit ko. Hindi na kinaya ng katawan ko. Yung utak ko sobrang tibay eh. Alam mo yun, pinush ko pa ng pinush. Kahit alam ng katawan ko, di na kaya. Pero wala eh. Meron kasi akong Fela mindset, kaya ganun. Bumigay yung katawan. Hindi na kinaya. So, ipakita natin na ito. First set. First set ni Fela. Bale, itong bubuhatin ko ngayon ay 25 kilo tapos 10 kilo. Kung mabigat na ito sa'yo, worms ka nga. Kasi ako partida may pilay pa to. Itong angulo na to, mas malupit to eh. Mas maangas. Mukha akong sila samsulit. Alam mo yun? Para ako nasa TV. Pag yung mga gantong klaseng nagsasalita, may ganyang camera, ganyang angle, tapos may mga bakal-bakal dito. Parang nakasilip lang ako, nakaganyan lang ako. Parang si Sam Sulik, parang Sibam yung vibes. Pero di mo alam. Fela lang to. Kumbaga, almado ka lang, chill ka lang. Kakaibang klaseng Pinoy lang to. Hindi to ordinaryong Pinoy. Ako yung tipong ibang klaseng Pinoy. Kasi pag sinabing normal na Pinoy, ano yan eh, copy-paste lang yan eh. Yung copy-paste niya, ang klaseng Pinoy na to, ito yung tipong worms, isang rutina, vape, lu, time pansit canton, gala with tropa. Yan ang classic ng Pinoy, di ba? Tapos yung mga mukha, copy-paste. Para-pares yung mga mukha. Diba? Pero pag nakita mo si Fela, iba. Burog, nag-boxing, malaki katawan. Saktuhan lang yung katawan pala. Hindi ko pala pwede sabihin na malaki katawan ko kasi kung may kukumpara mo ko sa mga iba't ibang bodybuilder type shit, ay malayo si Fela doon. Sobrang ibang-iba ako doon. So ako, saktuhan lang yung katawan ko. May muscle lang, may sapat lang na muscle, may sapat lang din na forma, may sapat lang din na hairstyle, may sapat lang din na mukha, may sapat lang din na fame, may sapat lang din na pera. Saktuhan lang lahat. Balanse lang ang lahat. Pero hindi ako yung tipong copy-paste na Pinoy. Copy-paste na Pinoy, pa-cute lagi. So ngayon mga Fela, kakatapos ko lang ng first set. So habang nagpapahinga ako ngayon, gusto ko lang din pag-usapan na
kung ikaw ay baguhan sa pag-workout, ay meron ka dapat ini-install sa utak mo. Na ito yung isa sa mga pagdating sa Telas mindset. Na ituturo ko sa iyo. Makinig ka. Kumbaga, huwag kang tutulig-tulig. Huwag kang makikinig sa mga lamok. Kunyari, nagsiselfone ka ngayon, nag-YouTube ka, nakakarinig ka ng lamok. Alam mo, natutulig ka. Yung katabi mo, kalabit ng kalabit. Kalmado ka lang. Dito ka muna mag-focus. Makinig ka. Dahil sobrang importante itong bibigay ko sa yung gems. Itong value na to. Alam mo sa pag-workout, nung nagsisimula pa lang ako sa pag-gym, sa pag-training, sa pagbubuhat, ay wala akong ego. Kung ikaw ay meron kang mindset na hindi, dapat humble ka lang, wala ka dapat ego, sabihin ko sa'yo, yan ang isa sa mga pagkakamali ko at isa yan sa mga bullshit na papaniwalaan mo sa lahat ng mga nasa paligid mo. Kasi sabi ng mga nasa paligid mo, ay hindi, wag ka dapat dapat hindi mataas yung ego mo. Huwag ka maniniwala dun. Bullshit yun. Lagyan mo ng angas, lagyan mo ng indig. Kapag sinasabi nila na hindi para sa iyo ang pag-gym, angasan mo. Na lagyan mo ng fire yung sarili mo. Dapat naniniwala ka talaga, manood ka. Pumusta ka pa. Dapat ganun. Dapat naniniwala ka sa sarili mo. Kasi, hindi mo mararating yung best version mo, fella, kung wala kang ego. Ang pagbubuhat, ang pagpapalupit sa sarili, pagpapaangat ng papuntang best version, ay dapat meron kang ego. Hindi pwede yung hahambol-hambol ka lang. Dapat alam mo sa sarili mo na maaabot mo yung best version mo. Dapat alam mo sa sarili mo na makikita mo yung killer shape mo, na maaabot mo. Kasi kung mismong sarili mo ay wala kang believe sa sarili mo, ay hindi mo maaabot yan. Sabihin ko sa'yo, hindi mo maaabot yan. Hindi mo kailangan ipagyabang na magkaroon ka ng ego, na magiging arrogante ka na. Hindi mo kailangan na magkaroon ganong klaseng mindset na pagkakalat mo sa buong tropa na hindi mo kailangan gawin yun. Kumbaga pwede mo namang kimkimin yung ego mo na yun. Kimkimin mo, alam mo sarili mo, yung mga nasa paligid mo, sasabi sa'yo na hindi ka para dyan. Pero dapat alam mo sarili mo na, yo, nung hindi para sa akin ito, manood ka. Pumusta ka pa. Samo pa yung kambing mo, samo pa yung aso mo, ipusta mo pa yan. Manood ka. Papakitaan kita. Bigyan mo ako ng 3 years, 4 years, 5 years. Papakita ko sa'yo yung best shape, yung killer shape. Dapat meron kang ganung klaseng mindset. Isa to sa mga magandang example dito, mga fella, si Conor McGregor. Kung mapapanood nyo si Conor McGregor, mga fella, isa to sa mga hindi naiintindihan noon pagdating sa UFC. Mapapansin mo, titignan siyang tulig, arrogante, mayabang. Pero, nung nakita mo siyang lumaban, kinonquer niya UFC. Tignan mo kung gaano kalupit yung mindset niya. Pinagyayabang niya na. Yun nga lang, kakaibang ego na yun, yung ginawa niya. Pero kasi, sa mga baguhan, hindi pinapayo basta-basta yun na pagkakalat mo kung kani-kanino yung ego mo. Lalo na kung wala kang, hindi mo sinasama ng action, huwag mo nang pagyayabang. Kung alam mo mahina pa yung action mo, huwag mong pagyayabang yung mga plano mo, yung ego mo, huwag kang magaganon. Kumbaga isang tabi mo muna. Pero kung matindi yung action mo, tapos yung ego mo, killer ka nun. Pwede ka magyabang nun. Ako, fella, nung dati, nung panahon na worms ako, hindi ako nagyayabang sa mga plano ko. Kasi duda rin ako sa mga galaw ko eh. Kasi sa pagkakilala ko sarili ko talaga ay sobrang tamad ako. Hindi ako pinanganak na ganito. Hindi ako pinanganak na masipag. Hindi ako pinanganak na nag-workout. Hindi ako pinanganak na laging nag-gym, pinapawisan, ninangala yung katawan. Hindi ako pinanganak na ganun. Kung ano yung sitwasyon mo, baka nga mas malala pa ako sa'yo. Mas malala pa ako sa'yo. Ako yung tipong pagkagising, nag-i-scroll lang, bababa, kakain, tatambay, susugal. Yan lang ang routine ko dati. Bumebembang. Yan lang. Doon lang umiikot ang buhay ko dati. Pero ngayon, sobrang nag-switch. Nag-iba na. So, yun yung mabibigay ko sa inyo sa lahat ng mga fellas. Kung alam mo sarili mo na wala kang ego, wala kang kaangas-angas sa sarili mo, ay magtanim ka sa sarili mo. Huwag kang mahihiya na magkaroon ka ng ego. Huwag mong papaniwalaan yung mga nasa paligid mo. Lagyan mo na angas yung sarili mo. Pag sinabihan ka na hindi para sa iyo yan, hindi mo maabot yan, pakitaan mo kasi ng magandang palabas.
Kakitaan mo sila ng totoong palabas. Dahil itong movie na to, ikaw yung mismong bida. Lupitan mo. Hindi bida na kengkoy-kengkoy. Hindi bida ang loser. Ang bida ay astig. Alam mo yun? Kung mapapanood yung mga movie, mga pela, lagi nadadapa-dapa ang mga bida, pero alam niya sa sarili niya na makikita, alam mo yun, magtatagumpay siya. Mag-win siya sa bandang huli. So yun din ang kailangan mo. Ikaw ang bida sa palabas na to, huwag kang makikinig sa mga nasa paligid mo. Huwag mong bababaan yung ego mo. Basta samahan mo ng hard work, sasamahan mo ng action. Sabihin ko sa'yo, yung ego na yan, sobrang lupit niyan. So, kung wala ka pa nun, maglagay ka nun. Kumbaga, huwag mo lang sosobrahan, huwag mo lang gawing arrogante yung sarili. Kung papansin mo, fella, ay lulupitan ng mga angulo ko ngayon kasi nakabili na ako ng ganito. Diba? Huwag kang maangas na ulit yung mga angulo ko. So, abangan mo yung mga Instagram na mga clips ko. Diba? Abangan mo yon. Kasi itong mga YouTube ko, malamang sa malamang mga astig na ito mga ilalabas ko. Kasi malulupit yung mga angulo. Hindi katulad na itong mga nakaraan kasi wala nga tayong ganito. So, baduy ng mga pwesto natin. Alam mo yun, nilalapag ko lang sa tubigan. Nilalapag ko lang sa mga ganyan, sa mga foam. Di ako na siya nilalapag dati. Doon lang, oh. Tuwing nag-video ako, pag nakita mo yung camera ko, galing doon galing. Kapag nag-workout ako, pag nag-i-story si fella, nandun yung cellphone ko, nakikita ninyo, ganito yung angulo, camera ko, ganyan. Ibig sabihin, wala akong ganito. Punta tayo sa kabila. Sobrang bangis ng gym ko. Dapat dito, nililibre ako kasi iniikot ko to ng libre, no? Yung gym ko, super clean. Alam niyo mga fella, kung may babalik ko lang yung kwento ko, ito, kukwento ko sa inyo, ay isi-set up ko lang to na mabilis. And fella, na-set up na natin yung camera. Alam mo, saan ka nakita ng gantong klaseng Pinoy? Wala kang makikitang gantong klaseng Pinoy. Ako lang gantong klaseng Pinoy na astig, na nag-aangulo ng mga camera, gantong shots. Mga kakaibang klaseng Pinoy. Fela, ano pa ba i-expect mo? Basta fela, quality yung mga angulo. Ako yung director Ako yung bida. Movie ko, natural, astig. So, ito, gusto ko lang sa inyo ikwento na mabilisan lang. Itong mga bakal na itong pinagagamit ko ngayon, pangarap ko lang to dati. Tignan mo, walang kakalakalawang. Alam yan ng buong mga nakaka-gym ko dati, mga kapitbahay or mga nakakasama ko sa pag-gym. Alam nila na laki akong bakal gym. And sobrang na-appreciate ko to. Itong mga pinaggagamit ko ngayon, sobrang linis. Naka-aircon, di na ako yung pinagpapawisan basta-basta. Diba? Di mo kung gaano kaganda itong beauty, itong curve na to. Kung ginagalingan mo, sinisipagan mo. Hindi ko sabi na may cheat code ako. Pero basta ako, ginawa ko lang. Yung dapat kong gawin. Ginalingan ko lang. Diba? Sinipagan ko lang. Huwag ka mag-aantay. Kung ikaw yung tipong nag-aantay na swerte, sabihin ko sa'yo, aabuti ka siyam-siyam. Gumawa ka ng something. So ako, hindi ko sabing the big kumbaga, kung may kukumpara mo sa mayayaman, ganyan. Hindi ako ganong klaseng tao, pero masasabi kong lumevel up ako. Kasi laki akong bakal gym. Kung hindi mo naiintindihan yung bakal gym, yung tipong hindi ka pwede magsuot ng white shirt. Kasi madudumihan pag pinatungan mo ng dumbbell. Hindi ka pwedeng hindi maligo pagtapos mo mag-gym agad-agad. Kasi katulad dito sa gym ko, pwede ka pang umuwi nang hindi ka maliligo Doon sa bakal gym, kailangan mo agad-agad maligo. Hindi ka tulad dito. Kasi parang dito, parang hindi ka man lang pinagpawisan, pwede ka pang umuwi, pwede ka pang gumala Sa bakal gym, kailangan mo agad-agad maligo. So itong nahawakan ko ngayon, itong ganitong klaseng quality na gym, sobrang na-appreciate ko to kasi hindi naman ako laking ganito. Isa lang to sa mga pangarap ko. Kung ikaw ay pela, na bata ka pa, hindi ka pa nakakapag-gym sa mga ganito, laki kang bakal gym, darating din yung time na ikaw rin naman makakapagbuhat dito. Kasi galing ako dyan sa sitwasyon mo dati. Basta kailangan mo maging hard work. Tindigan mo. Gumalaw ka na para kang pela. Mabot mo rin to. Bibasican mo lang din to soon.